Merry Christmas! Isa-isa kada bawat miyembro ng pamilya ay isa-isang nagbabatian sa pagdiribang nila ng Noche Buena. Napagdesisyonan ni na Lucas at Amor na sa mansyon sila magpapasko. Maliban sa kanilang dalawa, naimbitahan din sina Linda at Leia, ang magkapatid na nagtatrabaho kina Lucas at Amor. Nariyan din si Mario at ang pamilya nito. Di lang sila ang nasa mansyon kundi kompletong magkakapatid na sina Lemuel at Victor kasama ang pamilya. Tyron at si Andrea at ang panghuli si Don Ronaldo Montenegro na matanda na ngunit malakas pa rin. Kaya pa rin magpatakbo ng malaking negosyo. Masayang pinagsaluhan ang masarap na pagkain sa hapag. Di rin nawala ang lechon na paborito ng lahat, maliban na lang kay Lucas, Alfredo at Don Ronaldo. Mag-ama at maglolo nga talaga sila. Nakakalakad na si Amor, bagaman datapo at may baston pa rin siyang ginagamit pang balanse sa kanyang lakad. Merry Christmas, Amor. How are you? Magaling ka na talaga. Merry Christmas, Engineer Tyron. Oo, nakakalakad na pero kailangan ko pa rin to. Baston, next year baka pwede na. Good to hear. Next year mag-bar exam ka na? Nagkibit balikat si Amor. Hindi ko pa natapos pag-aral ng ibang law book. Sus, madali lang naman yan eh. Balikan mo ang 4 na taon na pinag-aralan mo. Basahin mo lang ng basahin. Di mo naman kailangan i-memorize lahat ng nasa libro. God's will. One take, lawyer ka na. Natuwa si Amor at may seryosong side din pala si Tyron. Di sa lahat ng oras, puro biro lamang siya. Nakita na rin ni Amor kung paano magseryoso si Tyron, panahon nung pinagsasermonan pa siya. Maraming salamat, Engineer Tyron. Magdilang anghel ka sana sa mga sinabi mo. At kapag nakapasa ako, ikaw ang unang magiging kliyente ko. Talaga? Kahit na, oops, wag lang sa kasamaan. Kung kukunin mo rin lang naman akong abogado mo dahil may kasalanan ka. Sorry, Engineer Tyron, but it's a big no. Luka-luka? Pinangunahan mo naman ako. Advance lang mag-isip. Nagtawanan silang dalawa. Maya-maya lumapit si Lucas, umakbay kay Amor, nakipagkampay ng alak kay Tyron. Merry Christmas! Magilo na sabi ni Lucas. Ibang-iba talaga kapag buo ang pamilya sa araw ng Pasko. Nakalilimutan ang mga masasamang nangyari, problema at trabaho. Para kay Mario. Mario, halika rito. Merry Christmas! Binigyan ng regalo si Mario, maging ang pamilya ni Mario ay nabiyayaan din ng pamasko ng mga Montenegro. Di rin nawala sa listahan ng mga taong magsisilbi sa kanila. Labis-labis ang kasiyahan na nakikita sa kanilang mga mata. Merry Christmas, Amor. Here's my gift. Open it. Ilang beses pala dapat magbigay ng regalo? Sobra-sobra nang binibigay mo sa akin, Lucas. Baka masanay na ako niyan hanap-hanapin ko. I want to spoil you. Hindi ko man hinihingi, kusa ko lahat ibibigay sa'yo. Talaga? Paano kung ihingi ako sa'yo ng buwan? Then, palubuhin natin yung tiyan mo. 9 na buwan din yan. Ano? Natawa si Amor. Intayin mo ang tamang panahon. Nagmamadali ka ba? Nasa linya na ako ng 30, ikaw malapit ng mag-30. Hindi ka pa ba nababahala? Napaisip si Amor. May punto si Lucas sa kanyang sinabi. Maya-maya pa napangiti ito. Sa susunod na taon, magkakaanak ka na sa akin. Ibig sabihin ba niyan, pumapayag ka na? Di mo nahihintay ng kasal natin? Siguraduhin mo lang na mabubuntis ako sa susunod na buwan. Pebrero, kasal natin. Masaya si Lucas sa sinabi ni Amor sa kanya. Napayakap ang binata at saka hinalikan si Amor sa labi. Natapos ang Noche Buena na may ngiting tagumpay sa mukha. Dumaan ang bagong taon. Sumapit ang unang buwan ng Enero. Habang lumilipas ang araw, nagkakaroon ng mabilis na pagbubuti sa paglalakad ni Amor. Napagdesisyonan na rin ni Amor na kumuha ng bar examinations. April 2 ang deadline ng application for bar exam. Nakapag-fill up ka na ba, Amor? January pa lang naman, may ilang buwan pa. Saka kumpleto ko na requirements ko, ang gagawin ko na lang muna, ihanda ang sarili sa kasal namin ni Lucas. You are talking to me, Miss Contreras? Alam ko, may ibang Lucas pa ba na baliw sa akin maliban sa'yo? In another world or parallel world? Baka hindi tayo magkakilala sa mundong yon. You mean, mas gusto mo pala na hindi tayo nagkakilala, ganun? Nagkibit balikat si Amor nang humarap to saglit kay Lucas. Maya-maya bumalik din ang tingin sa binabasa nitong libro. Lumipat si Lucas sa kanya sa likuran, saka pinatong ang magkabilang kamay sa magkabilang balikat ng dalaga.
Isang magaang halik sa pisngi ang ginawa ni Lucas sa kanya at ngumiti. 3 weeks nang nakakalipas. Wika ni Lucas. Bakit? Anong meron? Nakalimutan mo na ba? Hindi, baka delay lang ng ilang araw. Huwag kang pasisigurado. Pinaikot ni Lucas ang swivel chair at tumigil yon sa harapan niya. Nag-squat ang binata at saka kinunutan ng noo ang dalaga na nakangiti na. I am serious. Ina Amor Contreras. I am too, Lucas Montenegro. Bakit ba atat ka? Bukas na bukas magpe-pregnancy test na ako. Happy now? Sunod-sunod naman na umiling si Lucas. I am not. Gusto kong makita kaagad ang resulta. Bukas bibisita tayo ng OB-GYN. Umikot ang bilog na mata ni Amor at bumuga ng hangin sa kawalan. Babalik sana to sa ginagawa ng pigilan ni Lucas. Yes? Yes, oo na para ikatahimik mo, Montenegro. Good. I just wanna make sure na may laman na to. Turo sa manipis na tiyan ng dalaga. I love you more. Tsaka ginawanan ulit ng halik sa labi. Tumagal yon na mahigit at 30 segundo. Tama na, tama na. Mamaya hindi ko na naman matapos tong binabasa ko eh. Doon ka na nga sa ginagawa mo, Montenegro. Minsan nang naglalambing, nagsusungit pa. Hula ko talaga may laman na yan. Huwag kang pasisigurado. Komendat ang dalaga. After ng OB-GYN, food tester tayo. Gusto mo bang isama si Tita Celeste? Umiling si Lucas. Wag na. Hindi tayo makakauwi kaagad kapag kasama natin siya. Kilala mo naman yon. Maraming kilala sa daan. Parang tatakbo ng mayor sa syudad. Sa lahat ng tao ay kilala. Napaisip si Amor. Biglang umiba ang usapan dahil sa kuryosidad nito sa nakaraan ng kanyang ina. Era Celeste Wang? Bigkas ng pangalan ni Lucas sa kanyang ina. You can ask her if you're interested. Pero wag muna ngayon dahil marami pa tayong aasikasuhin para sa darating na kasal natin. Napanguso si Amor dahil walang nakuhang sagot kay Lucas. Imbes binigyan lang siya ng binata ng libro upang dagdag sa kanyang babasahin. Ako na palang bahala sa lahat ng kasal natin. All you're gonna do is focus sa pagre-review para sa paparating na bar examinations. Gusto man makipagtalo ni Amor kay Lucas, mas pinili na lang ng dalaga na tumahimik. Nang matapos ang usapan ng dalawa at balik sa kanilang gawain, napatitig si Amor kay Lucas habang ang binata ay abala sa kanyang laptop. Matamis na napangiti si Amor. Lucas? Tawag ng dalaga sa binata. Umangat naman ang mukha ni Lucas at binalingan siya. Mahal kita. Napangiti ang binata. You are my soul, my breath, and my everything. Tsaka bumalik ang binata sa ginagawa habang si Amor hindi maalis ang tingin sa magandang itsura ni Lucas. Napatulalan lang siya at nakalimutan na may ginagawa. Saglit tumayag ang diwa ni Amor kung ano-ano na ang tumatakbo sa kanyang isipan sa mga oras na yon. 7 billion people in the world, 7 continent, 7,641 islands clustered into 3 major island groups, Luzon, the Visayas, and Mindanao. Sa dinami-rami kong nakakasalubong na tao sa kalsada, bawat araw sa Manila, ikaw pa yung taong nakilala ko out of nowhere. Sa dinami-dami ng taong tinulungan mo, ako yung maswerteng taong hindi mo lang basta tinulungan. Iniligtas at inihaon mo pa ako sa kahirapan. Binigyan ng maliwanag ang madilim kong mundo at binigyang pagkakataon na mahalin ako at mahalin kita. Ako, Ina Amor Contreras, sumusumpa sa Diyos na may kapal sa lahat ng mga taong nandirito na ipagtatanggol, ipaglalaban at mamahalin kita sa kahit anong dagok na darating sa buhay natin. Lucas Montenegro, napangiti si Amor. Maya-maya hindi na rin mapigilan ng emosyon at lumandas na ang mga luhang kanina pa pinipigilan sa mga mata. Stop crying. Niyakap ni Lucas si Amor. I love you. Tsaka hinalikan niya yon sa noo. Nang matapos ang madamdaming wedding vow ni Amor, di rin kaagad nakapagsalita si Lucas. Ilang minuto lang tumango si Amor kay Lucas, senyales na kailangan niya na rin magsalita. When I say I love you, it means you are the pulse that beats within my veins, the reason my heart feels whole again. And when I say you are my everything, it means you are the sun, the stars, and the sea, the breath of life that sets me free. You're the song that flow endlessly through my mind. Me, Lucas Montenegro, promise to protect you for life and the afterlife. Mas naging emosyonal ang lahat sa bawat linya na binibigkas at binibitawan ni Lucas kay Amor.
Bawat salita ay talaga namang mapapasabi ka ng sana lahat katulad ni Lucas. Handang gawin lahat para sa babaeng mahal nito. Natapos ang wedding ceremony, hindi church wedding, garden wedding sa likod ng mansyon ng Montenegro. Bukod sa malawak ang espasyo doon, maganda ang ambience ng lugar. Ngunit datapwat, kahit na garden wedding lamang ito, hindi naman tinipid o pumayag si Lucas na pati ang pag-organize ng lugar ay titipirin. Mahigit milyon ang nilabas na pera. Di rin pumayag si Lucas sa simpleng wedding gown lamang susuotin ni Amor. Mahigit 10 milyon ang halaga ng wedding gown na pinagawa ni Lucas. Sapatos, jewelry, and makeup. Sinagot na rin na Celeste, ina ni Lucas, sa mga susuotin ng mga maid of honor at best man. Maraming sponsors ang kasal kahit pa sabihing may pera si Lucas. Hindi ito nakahindi sa kanyang pamilya. Maging ang wedding ring ng dalawa ay sponsor na isa sa mga pamilya, si Divina Villarreal Montenegro. Giant cake na may 10 layer, galing naman kay Leviticus Montenegro na nagkakahalaga ng 3 milyon. Di rin kasi basta cake lang ang pinagawa. Yari sa liquid gold ang disenyo ng wedding cake at semi-kastilyo ang pagkahulma nito. Malaki ang pasasalamat ni Lucas at Amor sa dami ng sponsor. Kinagabihan, nagkaroon din ng fireworks. Inabot ng 15 minuto ang tinagal nito at drone show. Namangha ang lahat. Ang daming pangarap lang ni Amor. Tinupad yon ni Lucas at sa loob ng isang araw, walang paglagyan ng kasiyahan ni Amor nung araw na yon. Iyak, tawa, at samot-saring emosyon ang ipinakita ng dalaga sa araw ng kasal nila ni Lucas. Walang kamag-anak o pamilya si Amor na dumalo, maliban sa nakalakang ina na si Elena. Nasa kulungan pa ito. Wala nang kilala ito kaya to the rescue ang mga pinsan ni Lucas na hindi naman tumanggi. Imbes, masaya silang kabilang sila sa magarabong kasalan na gaganapin sa mansyon ng Montenegro. I don't have much to say. Baka kasi dadanak ng maraming luha kapag isa-isahin ko lahat ng mga pinagdaanan mo. Ninyo, just give me a nephew and be happy. Best wishes, Attorney Lucas Montenegro and soon to be Attorney Ina Montenegro. Cheers! Matipid na salita ni Tyron, saka nagtaas ng wine glass sa lahat. Maliban kay Tyron, nagsalita rin ng amang si Alfredo at inang si Celeste na naging emosyonal. Saksi sa lahat ng paghihirap at pinagdaanan ng dalawa, lalong-lalo na kay Amor. Amor? Anak, since day one alam ko, magiging parte ka ng pamilya namin. Magaan ang loob ko sa'yo, sobrang lambing at sobrang bait mo. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo ng mga kabataan ko pa. Mahal na mahal kita, Iha. Alam mo yan. Mahal ko kayo ni Lucas. Tumayo si Amor. Kulang na lang tumakbo siya upang makalapit kagad kay Celeste. Bumuhos na maraming luha sa mga oras na yon. Mahigpit na yakap ang ginawa ni Amor sa biyana na si Celeste habang ginang hinahaplos ang likuran ng bagong kasal. Thank you so much for everything you've done to me, Ma'am Celeste. Utang na loob ko po ang lahat sa inyo, sa iyo ng pamilya mo. Mommy Celeste, anak na rin kita, Ina. Napangiti si Amor, tsaka sunod-sunod na tumango nang kumalas siya ng yakap sa ginang. Tumahan si Amor at saka kinuha ni Lucas ang asawa sa ina sa gitna ng wedding reception. Maingat ngang giniyang asawa pabalik sa kinaupuan nila, tsaka pinunasan ni Lucas ang luha sa pisngi. Ang pangit ko na. May luha pa rin sa mga mata ni Amor. Maganda ka pa rin kahit umiyak ka. Napangiti si Amor nang halikan siya ng asawa sa labi. Maya-maya tinawag ni Amor si Leia. Sumenyas to at tumango naman ng babae. Bakit? Tanong ni Lucas. May regalo ko sa'yo. Regalo? Ano naman? Inabot ni Leia ang isang malapad na pahabang kahon kay Amor. Tumayo si Amor at saka inabot ng MC ang mikropono sa kanya. Natahimik lahat nang umeko ang sound system. Nakuha ni Amor at atensyon ng lahat na magsalita ito. Everyone, paunang salita niya. I have an announcement for everyone. My husband's specialty, Lucas, this is my gift for you. Open it. Baka sa mukha ni Amor ang kasiyahan. Maging ang mga nanonood nag-aabang sa anunsyo na ibabahagi ni Amor sa lahat. Tiningnan niya si Lucas. Dahan-dahan niyang binuksan ng malapad na pahabang kahon na yon at natameme na nga lang nang kunin ang laman sa loob. Amor? Read it. Hello, Dad. See you soon. I love you. Will I be a dad? Tumayo si Lucas sa kalumapit kay Amor.
Tatawa-tawang saad ni Amor sa kanyang asawa. I'm 5 weeks pregnant. Di na napigilan pa ni Amor ang kasiyahan. Napayakap naman si Lucas kay Amor. Hinaplos ang tiyan ng asawa at pinaghahalikan iyon. Labis-labis din ang tuwa at saya ng mga naroon. Magiging Daddy Lucas ka na? I love you so much, wife. Di na napigilan pa ni Lucas ang emosyon. Napaiyak na lamang sa sobrang kasiyahan ang bagong kasal na lalaki. Di maitago ang emosyon nito sa mga sunod-sunod na kaganapan. Kamusta ka na, Nay? Ito pala para sa inyo. Malaki na ang tiyan mo. Ilang buwan na ba yan? Hindi ka ba nahihirapan sa paglilihim mo? Maglilimang buwan na po ito. Kamusta ka na po? Nagkibit balikat ang ginang. Maya-maya tumayo ito at lumapit kay Amor. Lumuhod at saka hinawakan ang lumulobong tiyan ng anak. Ngumiti ang ginang. Magpakabait ka sa nanay mo, katulad ng pagpapakabait niya sa akin. Huwag mo siyang bigyan ng sakit ng ulo at makinig ka sa kanyang mga sinasabi. Mahal na mahal ka ng nanay mo kaya huwag mo siyang pahihirapan sa paglabas niya sa iyo, apo ko. Kaagad ding tumayo ang ginang, tsaka bumalik sa kanyang kinaupuan. Ngumiti sabay haplos ng kamay ng kanyang anak. Kamusta ang kaso mo? Anong sabi ng abogado mo sa'yo? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Masama sa buntis ang sobrang pag-iisip. Gusto ko lang malaman ay at baka may maitutulong ako. Ina, patong-patong at mabigat ang mga kaso ko. Dito ko na pagbabayaran sa kulungan ang mga kasalanang nagawa ko at dito na ako tatanda, mamamatay. Imbes isipin mo ko o alalahanin, yang pagbubuntis mong unahin mo. Tsaka huwag ka nang bumisita sa akin dito. Nandiyan naman ang asawa mo para kamustahin ako. Huling dalaw mo na to at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Pero Nay, Ina Amor, makinig ka sa akin. Hindi maganda sa nagdadalang tao ang pumunta sa ganitong lugar. Uulitin ko, huwag ka nang pupunta pa rito. Tsaka tumayo ang ginang. Sumenyas to sa warden na pusasa na siya ulit at ibalik sa selda nito. Napatayo din si Amor nang tatalikdan na siya ng kanyang inay Elena. Magpapadala rin ako dito ng pangailangan mo. Mag-ingat ka palagi at umiwas ka sa gulo kung pupwede lang. Makakaalis ka na, Ina. Nay, maraming salamat. Di nagawang lumingon ang ginang na sabihin niya ni Amor sa kanya, ngunit baka sa mukha ng babae ang ngiti na binitawan sa anak kahit pa hindi ito nilingon sa kanyang likuran. Matagal nakatayo si Amor bago to lumabas ng visitors area. Maya-maya dumating si Mario tsaka ay nalalayan siya ng lalaki palabas ng detention. Sa loob ng sasakyan, malalim na buntong hininga ang binitawan ito, lumingon saglit sa lugar na iyon. Bawal na kasimangot, papangit ang bata. Kung may magagawa lang sana kung babaan ang kaso ng inay, pero wala. Hindi kasi biro ang kasong kinakaharap niya. 20 years ang itatagal niya sa kulungan, Ma'am Ina. Tsaka may ibang kaso pang nakapatong sa kanya. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Kung may batas lang sana tungkol sa pagbabawas ng kasong pwedeng ipasa sa Senado, gagawin ko. Meron naman yan, hindi ba? Basta magpapakabait lang talaga siya dyan sa loob at baka mababawasan pa ang taon niya dyan. Magdasal lamang tayo. Nasa Diyos ang awa, ngunit sa kanyang gawa, siya pa rin ang makakatulong sa kanyang sarili. Di na nagsalita si Amor sa mga paliwanag ni Mario sa kanya dahil alam nito ang lahat ng mga sinabi ni Mario ay may laman at punto. Bago bumalik ng bahay si Amor, dumaan muna ito sa kanyang maliit na pastry and bake shop na under renovation. Naisipan niyang magkaroon ng pastry shop dahil sa paglilihi niya nung nasa 3 buwan ang tiyan nito. Kakaiba ang paglilihi ni Amor, negosyo ang gusto. Wala ring nagawa si Lucas. Binigay nito ang lahat na gusto ng asawa. Matapos niyang bisitahin ang inaayos na pastry shop, bumalik na to sa bahay nila ni Lucas bandang 3:00 ng hapon. Pagsampa pa lang ni Amor sa sofa sa lobby, kagad tong uminom ng tubig at nahiga saglit. Nagpaalam kina Linda at Leia, nagigisingin siya makalipas ang kalahating oras. Ngunit dahil napansin ng dalawa na sobrang pagod ang buntis, hinayaan na lang muna itong makatulog ng mahimbing. 5:00 ng hapon nang dumating si Lucas galing sa kanyang trabaho. Maingat na nilapitan ng asawa at naupo sa ulunan ng babae. Maya-maya lumapit si Leia. Kanina pa ba siyang tulog? Pasado 3:00 po, Sir Lucas.
Di na namin ginising dahil pansin namin parang pagod siya galing sa lakad nito. Pasensya na po. It's okay. I will take her to our room. Sige po. Sinigang na bangus na may kalabasa po ang hapunan. Request po ni Ma'am Amor. Kumunot ang noo ni Lucas. Ngayon lang niya nalaman na po pwede palang lagyan ng kalabasa ang sinigang na bangus o dahil yon ang gusto ng buntis. Maraming salamat, Leia. Dito na muna kami. Inalikan muna ni Lucas si Amor sa noo, tsaka humalik din sa malubong siya ng asawa. Daddy is here, my little one. Mom is tired. Let her sleep for a while. Pabulong na sabi ni Lucas, tsaka maingat na binuhat ng asawa padulog sa kanilang kwarto. Di maalis sa mga ngiti ni Lucas sa labi. Habang pinagmamasdan niya ang asawang mahimbing pa rin natutulog, ay hindi na naisip ni Lucas ang pagod nito sa kanyang trabaho. Hinahalik-halikan niya ang asawa upang magising ngunit wala talaga. Siya na rin ang sumuko at naisipan na lang maligo muna bago gisingin ulit ang asawa. Makalipas ang 20 minutos, lumabas si Lucas mula sa kanilang banyo. Tanging pang ibaba lamang ang may takip at lantara namang hubad ang itaas na bahagi ng katawan. Nilapitan ulit ang asawa at saka tinabihan ito. Napansin ni Lucas na gumagalaw ang ilong ng asawa, senyales na may naaamoy na kakaiba ang buntis. Ngunit imbes na lumayo si Lucas, niyakap niyang asawa. Gising na asawa ko? Dahil alam ni Lucas na ayaw ni Amor ang shower gel at shampoo nito, mas inasar pa niya si Amor. Ngunit imbes maasar ang asawa, nagulat na lang ito nang bigla siyang tapikin pabalik nito at yakapin, tsaka inamoy ang buong katawan ni Lucas. Gumuhit ang matamis ng ngiti ni Amor sa kanyang labi. Gustong gusto kong amoy na to, wika ng asawang buntis. Maya-maya hinaplos-aplos ni Amor ang katawan ng asawa dahilan para magtaka si Lucas. Inayaan na lang ni Lucas ang ginagawa ng asawa sa kanya. Ang totoo, masaya siya dahil sa unang beses nagkaroon ng pananabik ang asawa sa kanya. I miss you, both. Humalik ulit si Lucas sa noo ng asawa at sa tiyan nito. How are you and mommy? Where did you go today? Imbes sagutin ng asawa, niyakap lang siya nito at hindi pinansin. Ilang minuto lang bumangon si Amor, tiningnan ng asawa. Attorney Montenegro, may tanong ako sa'yo. Gumawa ka ng isang batas. Kumunot ang noo ni Lucas. Iniisip niya palang hindi maganda ang itatanong ng asawa sa kanya. Bagaman makikinig pa rin siya dahil alam ni Lucas, importante ang itatanong ng asawa sa kanya. Pareho silang maalam pagdating sa law and justice, article and act. Subalit may mas alam si Lucas dahil marami nitong napagdaanan. Why? What's that? Is it not possible to make a law where the case of a guilty person can be dropped? Like what? Nanay Elena's case. Naupo na maayos si Lucas. Sumandig siya sa headboard ng kama, tsaka ay nalalayan si Amor na maupo ng maayos. Nakasandal ang ulo ng asawa sa braso nito at tumanga sa kanya. Wifey, listen to me first, okay? You cannot just legislate whatever you want, Amor. You know what? A citizen's petition is still required to approve the law you want, and that goes all the way up to the Senate. Talk about it. Give it time. Siguro alam mo naman kung paanong bababa ang taon ng ina mo sa prison, right? Kailangan niya lang magpakabait sa loob ng sa gayon bumaba ang kaso nito. Di nagsalita si Amor. Yumakap na lang to sa asawa at pumikit ang mga mata. Pati ba naman batas ng Pilipinas pinaglilihian mo? Baka lumabas yung anak natin na magiging abogado rin katulad natin. Mas maganda kapag ganon. Alam mo, gutom lang yan. Bumangon na tayo at nagluto sila ng sinigang na bangus na may kalabasa. Request mo raw yun. Sunod-sunod na tumango si Amor. Bumangon. Sinigang na bangus na may kalabasa? Gusto ko palagyan pa sana ng sayote kaso wag na lang. Basta, sabayan mo akong kumain ha? Napangiti si Lucas. Anything for you, wifey. Anything else you want to eat? Sunod-sunod na umaling si Amor. Dito ka lang sa tabi ko. Sabayan mo akong kumain. Matulog? Napayakap si Lucas sa asawa na naglalambing. Sa isip nito nagbagong paglilihi ni Amor, siya ang gusto.